Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong likod, ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, mag-umpisa na po tayo, magkomento na po tayo mga kababayan. Pakinggan na po natin agad ang pahayag po at paalala po ng ating butihing Vice President, Sara Zimmerman Duterte mga kababayan. Pakinggan na po natin. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Kamakailan lamang ang mga sakuna ng pagguho ng lupa sa Cebu at iba't ibang aksidente sa dagat ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa lugar ng trabaho, sa ating araw-araw na paglalakbay, at maging sa loob ng ating mga tahanan. Habang may panibagong bagyong dumaraan sa ating bansa at sa mga susunod pa na sakuna, kinakailangan na gawin nating araw-araw na prioridad ang kaligtasan natin at ng ating mga mahal sa buhay. Palaging tiyakin na ang mga ginagamit na pribado at pampublikong sasakyan sa lupa, dagat o himpapawid ay maayos ang kondisyon at ligtas gamitin. Makinig at sumunod sa mga travel advisories at babala ng PAG-ASA, Philippine Coast Guard at Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang pagguho ng lupa, pagkakakuryente, pagkalunod, pagkasira ng bahay at pagbagsak ng mga debris ay karaniwang epekto ng malalakas na ulan at hangin. Tandaan na kahit lumabas na ng bansa ang bagyo, ang patuloy na pag-ulan ay maaari pa ring magdulot ng mga pagguho ng lupa ilang araw matapos ang bagyo. Itinayo namin ang Disaster Operations Center sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo upang makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa pagbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Ang DOC ay laging handa na magbigay ng suporta sa unang pagtugon ng mga lungsod at munisipalidad. Ang pagiging handa at maingat ay susi sa kaligtasan ng bawat isa. Kailangan natin mag-ingat, magtulungan at manalangin para maiwasan ang trahedya. Syukran. Yan po ang ating butihing Vice President sa kanya pong mapakagandang mensahe at paalala po sa ating mga Pilipino, lalong-lalo po sa panahon po ng sinasabing bagyo at sakuna, mga kabayan. At syempre po lahat po ng kailangan natin pag-iingat ay gawin po natin, mga kababayan, lalong-lalo po yung tawid dagat, kahit po sa sasakyan, mga travel po natin. At lalo-lalo po may mga sariling sasakyan ay kailangan po natin i-check po natin ang ating mga sasakyan, lalo-lalo po kung malalayo po ang biyahe. At ganun din po syempre ang mga pampublikong transportation ay kailangan po din sinusuri din po yan, mga kabayan. At kailangan po talaga nating magdoble ingat. Dahil sa panahon po ngayon, lagana po lahat. Lagana pang krimen, nandiyan pa ang mga addictus, mga pulburon lord, at mga masasamang tao, mga kabayan, ay nagkalat na naman po sa ating lipunan. Kaya doble ingat po tayo sa lahat ng kailangan po nating pag-ingatan, ay doblehin po natin ang pag-iingat. Maraming salamat po sa ating Vice President na talagang nakikita po natin yung tapat at totoong serbisyo para sa Pilipino. Hindi po katulad ng administrasyon ngayon. Araw-araw po sa ginawa ng Diyos. Ang issue po nila at pinagagawa sa ating bansa ay puro po issue ng pagnanakaw, pangungutang, baon sa utang, pamumulitika, kahirapan ng bansa, kahirapan ng mga Pilipino, nagmamahalang bilihin, bagkus isang damukal na pera ang hinahawakan nila. At ang kanilang mga proyektong binibigay sa atin, nagkakamatay pa tayo. Yan ang napakamalas na ginawa po sa atin ng administrasyon ngayon. Walang lubay, araw-araw, mahigit 3 taon, mga kabayan,
pagnanakaw ang issue. Kaya po talagang pag-asa na lang po natin ay ang ating Vice President Sara Duterte na mapanagot po talaga ang mga hayop na yan. At sana po maingatan po ang ating Vice President. Maingatan po ang pamilya Duterte. Ang ating dating Pangulong Duterte ay maingatan po dahil napakarami po nagpapabagsak sa kanila. Lalo-lalo po sa ating Vice President. Sana po ay talagang lagi po tayo at talagang dalasan po natin ang ating mga pagdarasal at panalangin na maingatan po sila sa kapahamakan. At maraming salamat po Vice President sa inyo pong pahayag at pag-alala at paalala sa aming mga Pilipino, lalo-lalo po sa mga panahon po ng trahedya. Mga kababayan, ay mag-ingat tayo dahil nga naman kailangan nating mag-ingat, magtulungan. Importante po, mag-ingat, magtulungan at manalangin para po maiwasan ang mga trahedya, mga kababayan. Maraming salamat po sa paalala, Vice President. Mabuhay po kayo at dalangin po namin mga Pilipino na matitino na kayo po sana loobin ang susunod na presidente ng bansa. Mabuhay po kayo, Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po mga kababayan, mga tambay. Thank you po sa inyo. At sana gusto po ng ating tambay mga kababayan. At lalo-lalo po sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo sa mga nagbibigay po ng comment, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat at shoutout din po sa nagbibigay po ng tulong. Thank you po kay Tatay Nick, kay Eric Herson ng Canada at kay Tatay Nick ng Canada. Ani Joe, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at Siena, si Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo. Lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa, mga kababayan. At syempre po mga kababayan, God bless po sa ating lahat. God bless po sa inyo. At lagi po sana kayong magdodoble ingat. Tiis-tiis lang po tayo. Bye-bye!